Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. 12 o 18 po mga kapuso, 18. 18 na ang patay sa hagupit ng bagyong Lando na mag-iisang linggo nang nasa bansa at nagpapamalas pa rin ng baksik lalo na sa norte. Ang iba pang lugar na dinaanan nito ay bugbog sarado sa matinding pinsala. Katulad na lang sa kasiguran na Aurora kung saan unang naglandfall ang bagyo. At nang mapasok na ang bayan, tumambad ang epekto ng lupit ng bagyong Lando. At mula po sa kasiguran na Aurora, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Mike, Vicky, matapos ma-isolate ng ilang araw, napapasok na ngayon ang kasiguran Aurora. Yun nga lang, ang biyahe papunta rito, pahirapan. Animoy sumusuot ka sa butas ng karayom. Ganyan ang biyahe patungong kasiguran. Dahil ang mga daan, pinakitid na mga gumuhong lupa at bato mula sa gilid ng bundok at ng mga nagbagsakang poste. Bakas pa rin ang pagragasa ng baha. Mula Baler, kulang 5 oras bago namin narating ang kasiguran. At ang tumambad, mga nagbagsakang puno at posteng kuryente. Mga patay na hayop sa gilid ng kalsada. Karamihan sa mga bahay, wasak. Tulad ng bahay ni na Jacqueline. Pangalawang hagupit po, umangat po yung haligi namin. Yung pag-angat po ng haligi namin ay naisama na yung umangat po yung haligi, nagdiretso na po na tumuwad na po yung bahay. Pagbaliktad po yung bahay namin, nandun na po kami sa labas. Wala na raw siya noong nagawa kundi yakapin ang kanyang 3 anak para protektahan sa gitna ng hagupit ng bagyong Lando. Yung anak ko po ay, yung 3 po ay nakamama po sila ng mama sa akin. Tapos ito pong anak ko na maliit, nawalan po ng malay. Nakatuwad po siya. Nila ko na lang po yung paa para po hindi ko maiwanan doon sa pinagpwestuhan po namin. Kahit po napilay na po yung kamay ko, pinilit ko pa rin po silang hinawakan. Nagkabali sa braso si Jacqueline at gusto mang magpagamot. Kulang naman sa pasilidad ang Kasiguran General Hospital na winasak din ng bagyo. Nakakapaayos pa man din ng ospital 2 taon matapos mapinsala ng bagyong Labuyo. Ang mga paaralan, marahil di raw muna mapasukan ng mga estudyante hanggang sa susunod na buwan. Para kaming bumagsak. Kasi po yung lalo yung classroom namin, di pa nagagamit, kaya nakakapanggumo. Sinasalba po namin lahat ng pwede pa namin makuha para sa mga bata. Napinsala pati ang tanggapan ng Philippine Navy. Natangay ang bubong ng National Food Authority, kaya nabaha at nasira ang 200 sako ng bigas. Nabasa rin ang abot sa 2,500 na sako ng palay. The rest, na-salvage natin, na-save natin, pwede pang ipa-recondition yan. Ano? Yung iba pinadry na natin, pero itong 200, ito ang talagang totally damaged. Sa tala ng DSWD Kasiguran, 2 na ang nasawi, 34 ang sugatan. Aabot naman sa 3,000 bahay ang nasira. Hindi may tatanggi ang hirap na inabot ng mga residente na naubusan ng mga gamit. Nalubog kasi sa tubig ang karamihan sa kanilang mga bahay. Pati mga sasakyan at negosyo inabot ng baha. Marami ang lumikas. Lakas loob na binaybay ang mga binahang kalsada para marating ang evacuation center. Samantala sa mga sandaling ito ay nasa may Aurora na ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. Dito sa kasiguran sa mga sandaling ito ay wala pa rin katiyakan kung kailan maibabalik ang linya ng kuryente at komunikasyon. Ang mahalaga raw ayon sa mga otoridad ay bukas na ang mga daan at mas mabilis na makarating dito ang tulong. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.